Cholo, Ella, gumising kayo! Parang awa niyo na! Lilith, ano nangyari? Yung aswang! Nandiyan na siya! Umalis na tayo! Tumakbo na tayo! Sko! Andiyan na siya! Ate! Ella! Kumapit ka sa akin! Kumapit ka! Anong gagawin natin? Tumawag na tayo ng mga kapitbahay para humingi ng tulong! Sige! Tao po! Tao po! Tulungan niyo po kami! May aswang! Diyos ko, pinagsaran pa tayo ng bintana! Ate, mukhang natatakot din sila. Halos ang kapitbahay natin nagsasara ng bintana. Ano ba yan? Diyos ko naman! Teka, naalala ko. May maliit na kutsilyo at asin na nilagay ko sa bulsa. Yun ang gagamitin natin panlaban. Ate! Yan ang aswang! Cholo! Silikad mo na! Ako na ang bahala! Cholo! Magaling siyang humina! Huwag ka mag-alala! Lulusumin ko siya! Hindi mo ko kaya! Mauuna ka pa sa aking mamatay! Cholo! Cholo, ang asin! Isabay mo ang asin! O sige! Heto na! Hindi mo talaga ako kaya! Eto sa'yo! Yung bata! Nakita ko sa sulong na trabaho! Yung bata! Masarap ang dugo niya! Wag ang kapatid ko! Parang awa mo na! Wag! Ayaw mo, ha? Sige! Kayong dalawa lang ngayon! Araw na ng katapusan mo! Dalawang linggo bago ang insidenteng ito, isa sa mga biktima ng estapadorang si Lilith ang nagkanta sa kanya sa mga pulis dahil sa takot niyang mahuli. Siya at ang kanyang pamilya nagdesisyong lumipat sa isang liblib na lugar na may murang paupahan. Pagdating pa lamang nila sa lugar na yun, hindi sila komportable. May kakaibang tensyon sa hangin at nakatingin sa kanila ang mga kapitbahay na tila ba may ibig sabihin. Gabi nang sila ay dumating, kaya kung ano-ano ang kanyang naiisip, pilit niyang pinapakalma ang kanyang sarili. Pilit na hindi pinahalata sa mga kasama niya na may nararamdaman siyang kakaiba. Nakahinga na lamang siya ng maluwag nang makarating sila sa bahay na kanilang uupahan. Agad nilang ibinaba ang mga gamit at nagsimula namang mag-ingay ang kanyang ina. Ay, Sus Maria Josep naman! Ang init-init sa bahay na to! Wala na bang ibang maganda-ganda? Mama naman ano magagawa ko? Ito na yung pinakamura dito. Tsaka ito lang yung alam kong lugar na hindi tayo mahanap ng mga pulis. Hindi mo kasi ginagalingan na buisit ka dyan sa trabaho mong yan. Manloloko ka na nga lang ng tao, pumapalpak ka pa. Maayos naman ang trabaho ko at sinisigurado kong malinis. Ewan ko ba kung sino buisit na yun ang ingay-ingay ng bunganga. Abay nagtataka ka pa, malamang isa sa mga nastapa mo. Nakitaan ang butas ng trabaho mo, kaya may naikanta. Ikaw talaga oo, parang inosente ka pa sa ganyan. 3 taon ka na sa trabahong yan. Kung hindi nga lang tayo mahirap, hindi ko papasukin to Ay, nako! Ang init-init talaga ng bahay na to kahit gabi. Oy, may pera ka pa ba dyan? Pakabi tayo ng aircon bukas. Mama naman, kabibigay ko lang sa'yo, diba? Tsaka matagal na akong hindi nakakarakit. Kaya hindi pwedeng gastusin yung pera dito. Tapos, i-homeschool ko na lang si Ella para hindi na problemahin ang paghatid sundo sa kanya. Gagastos din ng pera dun. Ay, ewan ko ba sa'yo? Yung utak mo, naku, kulang sa diskarte. May naman, nasobrahan na nga kaya nauwi na sa ganito. Hindi pwedeng bakante ka. Maintenance ng tatay mo, saka yung pampaganda ko ng katawan.
Hindi pwedeng mawala ang mga yon. Alam mo naman na ikaw lang ang sumasagot doon. Ma, yung maintenance ni tatay, nakabudget na sa akin yun. Yung mga pampaganda mo, baka naman pwedeng ipahinga mo muna. Ang mahal naman ng pagpapamanicure mo eh. Yung gamot pa dyan na inilalagay mo sa buhok mo. Ako nga wala niyan eh. Kung gusto mo, edi magtrabaho ka. O ba't baka nakakalimutan mo ata? Ako ang nag-aalaga sa tatay mo at kay Ella. Hindi pwedeng umaalis ako. Ma, wala namang makakakilala sa'yo rito. Maghanap ka na mapapasukan mo. Kahit tagahugas ng plato sa karinderya. Napabuntong hininga na lamang si Lilith. Hindi siya sumagot sa kanyang ina. Inasikaso na lamang ang pag-aayos ng gamit. Hindi na rin siya nito kinausap. Sa halip, tumulong na sa pag-aayos at dumiretso ito sa kwarto nila ng asawa niya para magpahinga. Nang nasa kwarto na sila ng kapatid niyang si Ella, naglagay ng damit sa drawer. Napansin nito ang kanyang pananahimik. Halata rin sa kanyang mga mata ang lungkot. Kaya naman, itinigil nito ang pagtutupi at lumapit sa kanya. Ate, ayos ka lang ba? Malungkot ka eh. Tsaka, di ka nagsasalita. Ayos lang ako, bunso. Huwag mo na akong intindihin. Ituloy mo na yung ginagawa mo. Ate, dahil ba kay mama o dahil sa mga pulis? Ella, huwag na natin pag-usapan, pwede? Ayoko nang ganyan ka, ate. Sabihin mo na sa akin. Sige na nga. Parehas lang. Si mama kasi, parang hindi nakakaintindi ng sitwasyon. Dapat kasi, huwag ka nang bumalik sa ganun. Kasi sabi ni teacher, masama daw ang manloko ng tao. Dapat nga, di ka na pumasok sa ganun eh. Dahil sa sinabing iyon ni Ella, biglang bumalik sa alaala ni Lilith ang isang pangyayari sa buhay nila na naging dahilan para pasukin niya ang pagiging estapadora. Habang nagtatrabaho ang kanilang ama sa construction, bigla itong natumba at isinugod sa ospital. Ang sabi ng doktora, stroke daw ang sakit nito. Humingi ng tulong si Mindang sa mga kamag-anak. Pero bumalik itong humahagulhol ng iyak. Anak. Oh, ma, kumusta po? Nakahiram po ba kayo ng pambayad sa bill ni tatay? Hindi nga anak eh. Nasumbatan pa nga ako. Kasi ang sabi sa akin, kasalanan daw namin ang nangyayari. Hindi daw kami nagtapos sa pag-aaral at gumaya sa kanila na may magandang trabaho. Grabe naman sila. Ngayon nga lang tayo hihingi ng tulong sa kanila eh. Sa mga konsyal po ba, nakahingi kayo ng tulong, ma? Anak, parehas kaming walang ID ng tatay mo. Parehas kaming hindi botante. Hindi ko na nga alam ang gagawin eh. Baka hintayin na lang natin na pumikit ang tatay mo at hindi na gumising. Ako nang bahala, ma. Ano gagawin mo? Huwag mong sabihing tatanggapin mo yung alok ni Cholo na manluloko kayo ng tao. Mabilis kumita ng pera doon, ma. At wala na akong pakialam kung illegal na gawain yon. Ang mahalaga, mailigtas kong buhay ni Papa. O ate, natahimik ka na naman dyan ah. May naalala lang ako, bunso. Sige na, bumalik ka na sa ginagawa mo. Sige ate, huwag ka na malungkot. Magiging maayos din ang lahat. Salamat. Bahagyang itinigil ni Lilith ang ginagawa at sinilip ang tatay niya na nasa may pinto. Nakaupo ito sa wheelchair, payat, maputla ang kulay ng balat. Nakatingin din ito sa kanilang magkapatid na nag-uusap. Nginitian naman ito si Lilith at nakita niyang may konting luha ang pumatak sa mga mata ng kanyang ama. Bumalik siya sa kanyang ginagawa at naluha siya habang nagtutupi ng damit. Pagkatapos mag-ayos ng lahat ng mga gamit ay nagpahinga na sila
at nagsimulang matulog. Hindi mapalagay si Lilith sa kanyang kwarto dahil may naririnig siyang mga yapak. Ano ba yun? Parang kanina pa may naglalakad sa labas, pabalik-balik ka. Ate, Ella, nagising ka? ate, hindi ako makatulog. Bakit, bunso? May masakit ba sa'yo? Hindi eh. Parang nakakatakot dito, ate. Hindi kagaya na sa dati nating bahay. Naririnig mo rin ba yung mga yapak, bunso? Oo, ate. Ano ba yun? Ang ingay? Kanina pa yun pabalik-balik. Hindi ko nga rin alam kung ano yun eh. Gusto mo ipagtimpla kita ng gatas? Para antukin ka. Hindi na kailangan, ate. Mag-pray na lang tayo. Baka mawala yun pag kinausap natin si Lord. Sige, bunso. Lord, sana po, ingatan mo kami ni ate. Kasi nakakatakot po sa bahay na to. Sana po walang mangyaring masama at maging safe lang kami. In Jesus' name, Amen. Napangiti si Lilith sa kapatid niya pagkatapos itong manalangin. Hindi na kasi siya nagdarasal simula nang maging estapador siya. Niyakap niya ang kanyang kapatid kahit paulit-ulit pa rin ang mga malalakas at mabibigat na yapak. Tila paikot-ikot lang sa labas ng bahay. Pinilit nilang matulog. Kinabukasan, mga bandang 7:00 ng gabi, biglang dumating si Cholo. May mga dala itong grocery, mga prutas at gulay para sa kanila. Napansin din niya na may mga dala itong gamit. Agad na isinara ni Lilith ang pinto pagkapasok nito dahil baka may makakita sa kanila. Ano na namang ginagawa mo rito? Miss na kita eh. Saka nag-aalala din ako. Baka wala pa kayong pagkain. Kaya ito. Mag-commute ka, no? Ano sa tingin mo? Ikabebenta ko lang ng motor ko. May sapak talaga yung bungo mo eh. Umarki lang nga kami ng van para walang makakita sa amin pagpunta rito. Tapos ikaw commute? Yaan mo na. Ang mahalaga, nandito na ako. Wala namang nakakita sa akin eh. Hindi naman to alam ni Lira. May hinala ka ba na yung bruhidang yun, yung nagkanta sa atin? Hindi imposible. Mangkukulam na may lahing aswang ang tiyahin nun. Malay mo, nalaman pala nila gamit ang itim na mahika na tayong nag-scam dyan sa best friend mo. Mangkukulam? Pinagsasasabi mo, ano sila, Diyos? Sinasabi ko lang na isa rin niyang si Lira sa nakakaalam ng personal mong impormasyon. Kaya mag-iingat ka. Alam mo, hindi ka na dapat pumunta rito para nakapag-ingat ako. Alam ko na wala kang ingat eh. Kapag may nakakita sa'yo rito, malalaman din nila na nandito ako. Alam mo naman na magandang tandem natin eh. Sabay natin yung malalampasan. Yaan mo na. Dito na rin ako titira para lagi kita nakikita. Hindi pwede. Huwag mo nga pairalin yung kalandian mo. Hindi naman kita sasagutin. Wow! Sakit nun ah. Sige na nga. Hahanap na nga lang ako mauupahan. Malapit dito. Pero babalik ako ha. Bye! Nandito talaga ako. Teka. Ano yan? Parang may sumusunod kay Cholo sa dilim. Hindi ko lang. Namamalit-mata lang ako. Huwag naman sana. Hindi mapakali si Lira sa nakita niyang iyon. Kaya naman, nang nasa kwarto na sila ni Ella para magpahinga, hindi siya makaramdam ng antok habang tumatakbo ang oras. Kung ano-ano ang kanyang naririnig, may mga sitsit, mga yapak na parang may kakaibang angil na nagdadala lang ng hangin. Inusisa niya ang kapatid niya sa kanyang tabi. Mahimbing lang itong natutulog.
Kaya nakahinga siya ng maluwag. Nakaramdam siya ng uhaw. Kaya nagdesisyon siyang pumunta sa kusina para uminom. Ay, nauuhaw tuloy ako. Dahil sa mga kung ano-anong ingay. Ano ba naman yun? Huwag naman sanang kagagawa nito ng tiyahing aswang na mangkukulam ni Lira. Baka ginagantiin ako ng bawitan yun eh. Ay, hindi naman daw yung isip ko. Kapalik na nga lang sa kwarto. Oh. Teka, parang may ano nyo ah. Ma? Nandyan ba kayo? Late na oh. Parang wala naman din si Mama. Ano ba? Ano ba itong nakikita at naririnig ko? Ma? Nandiyan ka ba? Oh, teka. Ano to? Ah! Kinabukasan, nagising na lamang si Lilith sa ingay ng mga kapitbahay. Lumabas siya at naabutang nag-uusap ang mga ito tungkol sa mga nawawalang hayop, mga aso at pusa, pati na rin ang mga kakaibang nangyayari sa paligid. Pinag-uusapan din ng mga ito ang tungkol sa mga ingay na narinig nila noong nakarang gabi. Ang kakaibang umol na tila ba isang mabangis na nilalang. Isa lang ang pangalan na pinagbibintangan nila. Bruno, isang bakla raw, lasinggero, sabi ng iba. Ito naman ang gising sa gabi. Sa isang sulok, nakita ni Lilith ang isang lalaking duguan. Ang suot nitong pink na t-shirt at mukhang takot na takot. Sa di malamang dahilan, agad itong nilapitan ng dalaga. Aalis na sana ito nang pigilan niya ito sa braso. Hoy, grabe talaga eh. Ikaw ba si Bruno? Eh, ikaw, sino ka? Ako si Lilith. Kalilipat ko lang dito noong nakaraang araw. Ano naman? Pasensya na ha. Kung pagbibintangan mo rin ako kagaya ng mga pangit na yan, wag na lang. Wala ka lang mapapala sa akin. Kung hindi totoo yung ibinibintang nila, bakit may dugo ka sa damit? Nadulas ako rito, oh. Hindi ka naman siguro lang para hindi mo makita may sugat ang tuhod ko. Aray. Tsaka may hangover pa ako kagabi. Sigurado ka? I'm a liar. Alam mo, kung pagbibintangan mo ako kagaya ng mga pangit na yan, sayang ng oras mo. Diyan ka lang na. Magtatanong lang naman sana eh. Teka, sino yun? Napansin kasi ni Lilith ang matandang babae na isa sa kanila mga kapitbahay na nakadungaw sa bintana na parabang kakaiba kong makatingin. Masyadong matalim at tila ba'y may malalim na kahulugan. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Lilith, nagising siya dahil sa malakas na kaluskos mula sa kwarto ng nanay at tatay niya. Napabangon siya nang biglang maalala na wala nga pala si Aling Mindang at ang kapatid niya dahil pumunta sa isang lamay ang mga ito. Agad siyang napatakbo at nagulat sa kanyang naabutan. Diyos ko, anong nangyari dito? Bakit may malaking butas ang bubong? Nasaan si Papa? Pa! Pa! Tulong! Ang Papa ko nawawala! Tulong! Lilith, ano nangyari? Mabuti na lang dumating ka. Cholo, ang Papa ko nawawala. Ha? Ano? Tingnan mo, biglang nabutas yung bubong. Tapos wala na siya rito sa higaan ko. Hindi naman yung basta makakatayo ng walang alalay. Hindi ko alam kung anong nangyari. Hindi kaya nakuha si Tito ng aswang dito? Nako, hindi ko alam. Hindi rin maganda ang pakiramdam ko sa lugar na to. Pero ang mas mabuti pa, hanapin natin siya sa labas o kung saan man. Lilith, kumalma ka lang. Sasamahan kita, okay? Sige, salamat Cholo. Dala ang mga flashlight.
Lumabas ang dalawa para hanapin ang papa ni Lelet. Inuna muna nila ang paligid ng bahay dahil baka mamaya'y nagpilit lang itong lumabas. Ginalugad nila ang bawat sulok, simula sa harap hanggang sa likuran. Nagtanong-tanong din sila sa mga nag-iinumang kapitbahay kung may nakita silang matandang lalaki, pero walang sumagot. Hanggang sa naisipan na lamang nilang maghanap sa kasukalan na malapit sa paupahan na yun, at pagdating pa lamang nila doon, hindi na maganda ang kanilang pakiramdam. Mahanap kaya natin dito yung tatay mo? Hindi ko alam, Cholo. Baka, Ang sukal naman masyado. Sino naman kayang lokong biglang bibit-bitin ng isang paralisadong lalaki? Wala naman silang mapapala sa kanya. hindi ko rin alam. Wala na akong tiwala sa mga kapitbahay. Lalo na yung Brunong bakla na yun. Tsaka yung matandang babae. Parang nakakatakot tumingin. Lilet, naamoy mo ba yun? Oo nga eh. Kanino pa. Hindi ko lang pinapansin. Napakasangsang. Sabi ni Lolo, kapag daw may masangsang na amoy sa paligid. Lilet, Halika na. Umalis na tayo rito, Cholo. tara na! Lilet, Ano yun? Cholo! may nilalang. Mataas na nilalang. Na may pokpok sa likuran. Malapit na siya! Bilisan na natin! Tara! Cholo! Bilis! Bilisan na natin! Bilis pa, Cholo! Bilis! Nasa kalsada na tayo. Hindi na tayo masusundan. Pahinga na muna tayo. Ano ba tong kalsada rito, Lilit? Parang sa mga horror movie. May sira pang sasakyan na halatang walang gumagamit. Sobrang hinihingal ako. Hindi ko pa kayang tumakbo. Pahinga na muna. Lilit, Ano? nandyan na siya! Tumakbo na tayo! Takbo! Bilis pa! Bilis pa natin! Habang tumatakbo ang dalaway, sinusundan pa rin sila ng aswang. Pagdating sa bahay, agad nilang isinarado ang pinto. Kahit nakasara ito'y, ramdam pa rin nila ang mga pagaspas ng pakpak sa labas na tila ba pinipilit na makapasok. Sa sobrang takot ng dalawa, nagtago sila sa ilalim ng mesa. Ilang minuto rin silang nakiramdam, at noong maramdaman nilang wala nang anumang ingay, saka lamang sila lumabas sa pinagtataguan nila. Agad na napasigaw si Lilith sa kanilang nakita, para bang sinadyang ipakita ng nilalang na tangay nito ang kanyang ama. Naaninag niya ito kahit mataas ang paglipad ng nilalang. Papa! Papa! Kinuha ng nilalang na yun ang papa ko! Ang papa ko! Lilit, kalma! Hindi ka naman sigurado na tatay mo yun. Kahit malayo at buwan lang ang nagsisilbing liwanag, naaninag kong suot na damit ng papa ko. Kinuha siya ng aswang. Oh, Diyos ko. Oh, ano nangyayari dito? Ate Lilith, bakit ka umiiyak? Tita Mindang? Ay, ikaw pala. Ano namang ginagawa mo rito? Binisita ko lang po si Lilit. At di ko po akalain na... Dano? Si Papa. Ay, anong papa mo? Nawawala ho siya. Ano? Ay, sigurado ka? Teka ga,
Mahal! Mahal! Ay, Diyos ko! Anong nangyari sa bubong? Bakit nabutas to? Ate, kinuha ba si Papa nung mga umaaligid na aswang dito sa atin? Yan na nga bang sinasabi ko? Naririnig ko rin ang tsismisan ng mga kapitbahay tungkol sa aswang. Parang gano'n na nga, Ma. Aswang ang kumuha kay Papa. Ay, kung gano'n, anong nangyari? Eh di kasalanan mo. Kasalanan mo kung bakit kinuha ng aswang ang tatay mo. Ama naman, hindi ko naman ginusto na gano'n ang mangyari. Nagising na lang po ako na may kumakalos ko sa kwarto niya. Tapos napuntahan ko. Wala na ho si Papa. Kasalanan mo pa rin. Kung hindi dahil dyan sa kapalpakan mo, eh di wala sana tayo sa lugar na to. Eh di sana hindi mawawala ang tatay mo. Ang sabi mo, ikaw ang bahala sa pamilya natin. Pero wala ka namang magandang naidulot. Dapat ikaw na lang ang kinuha ng aswang. Dapat ikaw na lang. Uy! Buisit! Ella, I'm sorry. Ate, hindi mo naman kasalanan na nangyari eh. Halika, yayakapin kita. Bunso, si Papa. Tahan na ate. Tahan na. Baka naman di nawala si Papa. Baka mahanap pa natin siya. Kinabukasan, sinubukan uli ni Lilith na hanapin ang kanyang ama kahit pa nakita niya sa lumilipad na aswang ang taong tangay nito, nakaparehas ng damit ito. Kasama niya si Cholo at Lelet sa paghahanap habang si Mindang naman hindi mahagila pa. Pagbalik nila, naabutan nila ang kanilang mga kapitbahay na nagkukumpulan at tila ba may pagtatalo. Nasa gitna naman si Bruno na parang ito ang kanilang pinagtatalunan. Sigurado talaga ako. Malinaw na nakita ng mga mata ko ang aswang. Paano mo nakita? Lasing ka. Baka ikaw mismo ang gumawa. Ikaw lang naman ang kakaiba rito. Bakla, Alright. lasing, at laging mag-isa. Nakita ka ng mga tao na lumalabas ng bahay mo ng hating gabi na may dalang malaking sako. Oh, dahil ba bakla ako at kakaiba? Ako na agad ang sospek? Kayo ang mga halimaw dito. Masyado kayo mapanghusga. Itatanggi pa oh. Kitang-kita sa pagmumukha mo. Namumula ka na. Mamin ka na lang kasi at lumayas ka na rito. Ang boses mo nga mukha aswang. Hindi ako ang aswang. Alam niyo ba kung sino? Ang matandang yan, si Insyang. Siya ang aswang sa lugar na ito. Maniwala kayo sa akin. Anong pinagsasasabi mo? Hoy, makalis na nga rito! Oh, tingnan ninyo, umalis siya. Kasi, hindi niya aaminin. At sigurado ako, siya ang aswang. Nakita ni Lilith na pumasok lang sa loob ng bahay si Insyang. Pero isang bagay lang ang nakapagpataas ng kanyang balahibo. Bago pumasok ang matanda, nag-iwan ito ng makahulugang ngiti. Ngiting parang nakatatakot. Pagkatapos ng kaguluhan na yun, pumasok na si Lilith sa loob ng bahay. Naalala niya kasi na meron siyang libro tungkol sa mga aswang. Bigay pa ito ng lola niya. Binasa niya ito at habang abala siya sa ginagawa, may natanggap siyang isang text message sa kanyang cellphone. Teka, hindi naman nakasave tong number na to sa phone ko ha. Sino ba to? Oh, alam ko kung nasan ka. Alam ko kung anong ginawa mo. Magbabayad ka na. Ha? Diyos ko, sino to? Si Lira? Ay, Diyos ko po. Kinakabahan ako ha. Hindi kaya... Diyos ko, yung tunog ng aswang. Kung sino ka mang aswang ka,
Magpakilala ka! Mananagot ako sa mga kasalanan ko. Ititigil ko na yung ginagawa ko! Lilith! Cholo, ano yan? Bakit may dugo sa kamay mo? Ano meron? Lilith! Katapusan mo na! Magbabayad ka na! Cholo, layuan mo ako! Layuan mo ako! It's a prank! Bakit takot na takot ka? Araw ngayon, walang aswang! Cholo, kasi naman ano ba nangyari sa'yo? Bakit duguan yung kamay mo? Relax. Hiniram ko kasi yung motor ni Bernardo. At unang takbo, may nasagasaan akong aso. Inilibing ko, kaya nagkadugo yung kamay ko. Pumunta nga ako rito para maghugas Talaga, pinakaba mo na naman ako Buti na lang wala akong hawak na kutsilyo. Dahil kung hindi, napatay na kita. Kumalma ka lang ha, okay? Namumutla ka. Uminom ka ng tubig. Teka. Mukhang nangangatal pang katawan mo. Maghugas na ako ng kamay tapos ikukuha pa kita. Hindi pa rin makagalaw si Lelet dahil sa sobrang takot. Kaya naman, naghintay lamang siya na matapos ang paghuhugas ng kamay ni Cholo. Hindi pa rin mawala ang pangangatal, kaya naupo muna siya sa upuang kahoy at patuloy na nagmamasid at nakikiramdam. Nagbabaka sakali na maririnig muli yung ungol na nilalang. Ilang sandali pa'y bumalik na si Cholo, dala ang tubig. Agad na inabot sa kanya. Kinuha niya naman ito, pero hindi pa rin siya kumikibo dahil patuloy pa rin nakikiramdam sa paligid. Lilith, inumin mo na yan. Cholo, bakit ba hindi ka pa umuwi? Paano ako uuwi? Ganyan ka. Saka naisip ko rin na Na ano? nasanay kasi ako na lagi tayong magkasama. Saka, hindi kita kayang iwan sa mga nangyayari sa'yo ngayon. Kaya dito muna ako. Dito muna ako makikituloy sa inyo. Ha? Ano yung narinig ko? Tita Mindang, ano po sana dito muna ako sa inyo. Hindi ko kayang tiisin si Lilith Hoy! Kilala kita! Gastador kang bata ka! Puro inom at bisyo! Hindi ka marunong sa pera! Abay gagatasan mo pa itong anak ko! Wala na nga yung kwenta! May naman. Ano? Gusto mo pang dumagdag ng palamunin dito sa bahay? Wala na nga tayo makain! Puro sardinas na lang ang ulam! Ma, hindi ba binigyan kita ng pera? Hindi ka bumili? Abay galing ako sa sugalan. Kaso, talo! Madaya yung mga kalaban! Naman, nawawala na nga si tatay na kukuha mo pang magsugal. Hindi ka man lang ba natitensyon sa nangyayari? Anong tensyon? Ano gusto mo? Maglupasay ako rito. Nagsugal ako kasi mas madali ang pera sa sugal pag panalo. Makakapagpaprint tayo ng mas maraming mukha ng tatay mo. Ididikit natin sa mga pader. Batang to talaga. Di ginagamit ang utak. Ma, ilang beses ko nang sinabi sa'yo. Hindi sigurado ang pera sa sugal. Bakit ba kasi hindi ka nakikinig sa akin? Bakit? Ikaw ba? Sigurado ba ang pera sa illegal? Tingnan mo. Tingnan mo kung anong nangyari sa atin. Nagkadagulo-gulo na yung buhay natin. Dahil wala kang ibang alam na trabaho kung hindi yung pagiging estapadora mo. Naman, parang hindi mo alam kung bakit ko to sinimulan. Abay, alam ko. Huwag mo ko sermonan. Ang ibig ko lang sabihin, dapat naman, hindi ka na pumapalpak sa trabaho mong yan. Yan ang nga lang ang gagawin mo Ma, akin na 100. Para ho saan? Ano pa? Di pambili ng masarap na ulam. Alangan naman pakainin mo ng asin yung bagong salta sa bahay. Okay lang po sa akin. Di ako mag-uulam ng masarap. Mama naman, wala na akong pera Akin na! Akin na! Eto na. Ayan! Siya sige. Diyan na kayo. Bibili lang ako ng ulam sa kanto. Mama talaga. Yaan mo na, Lilith. Basta hindi ako aalis dito. Kahit ayaw mo,
at ng nanay mo. Napabuntong hininga na lamang si Lilith. Hinayaan na lamang si Cholo sa kanilang bahay. Kinagabihan, sinikap ni Lilith na libangin ang kanyang sarili bago pumasok sa kwarto. Para na kasi siyang natuturoma sa mga nangyari. Sinamahan naman siya ni Cholo sa panunood ng pelikula sa TV habang umiinom ng beer na may pulutang isaw at Betamax. Sa tabi niya ay naglalaro si Ella ng manikang papel. Ilang saglit pa'y bigla itong lumapit sa kanya at may iniabot na papel at ballpen habang nakangiti. Ate, di ba maganda ka mag-drawing? Ipag-drawing mo naman ako ng damit ng mga manikang papel ko. Ella, wala sa wisyo ang utak ko para sa mga ganyan. Nililibang ko lang ang sarili ko rito pero hindi pa rin ako okay. Sige na ate, isa lang oh. Bakit pantigas ng ulo mo? Bumalik ka na nga doon! Dali na! Okay po. Ate, sorry po. Lilith naman, grabe ka naman sa kapatid mo. Nanonood ako rito eh. Kung ano-ano gustong ipagawa sa akin. Kumalma ka nga lang kasi. Ikaw naman oh. Oh, isaw. Ano yun? Lilith! Ano? Yung aswang! Kay Ella! 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 Ano si Ella? Ella! Ella! Tuluyan ang tinangay ng aswang si Ella at lumipad ito palayo. Wala nang nagawa si Lilith kundi ang maglupasay sa sahig. Hindi niya akalain na bigla na lamang darating doon ang aswang. Wala man lang siyang nagawa dahil napakabilis nito. Humagulhol na lamang siya ng iyak habang si Cholo hinahaplos ang kanyang likod. Nagbabakasakali sila na makikita pa ito sa labas, kaya naman hinanap nila ito sa kapitbahay. Nang malapit na sila sa isang abandonadong likod bahay, nakita nila si Bruno. May dalang alak at mukhang lasing na lasing. Nahanap niyo ba yung kasama yung bata? Oo, siya yung hinahanap namin. Nakita mo ba? Bata nakita ko doon. Sa may abandonado ang bahay. Doon siya dinala ni Inchang. Talaga? Sigurado ka? Lilith, huwag kang magtiwala sa sinasabi ng lasenggerong bading na yan. Delikado sa abandonadong yun. May mga nag-a-addict dun. Malay mo naman, nandun talaga siya. Subukan natin. Kung ayaw niya maniwala sa akin, kayo rin, mamaya wala na kayo makita ni Dugo. Diyan na nga kayo. Cholo, sige na, subukan natin. Tingnan natin kung nandun si Ella. Ay, ang tigas talaga ng ulo mo. Sige na nga. Tara. Oh, wala naman siya rito ah. Si Bruno talaga. Sabi sa'yo eh, nagpapaniwala ka dun. Parang may saltik naman yung bading na yun. Teka, kanino yun? May tumatawag yata ah. Aba, ikaw lang naman na may dalang cellphone sa atin ah. Tsaka, sa bulsa mo nang gagaling ang tunog. Oo nga, teka. Hello? Hello? Si Lyra to. Bakit ka napatawag? Karma na yan, Lilith. Ginawa mo na sa akin yan. Ngayon, sa'yo naman. May lahing aswang at mangkukulam ang pamilya namin. Alam mo ba yan? Baka ginawa ko na to sa'yo. Hello? Hello? Diyos ko. Bakit? Ano bang sabi niya? Karma ko raw ang mga nangyayari sa akin. Hindi kaya... Hindi kaya ano?
Cholo, alam natin na may lahing aswang sinalira. Baka sila may kagagawa ng lahat ng nangyayaring ito. Kasi baka kinakarma ka at nagiganti siya sa'yo? Ganun na nga. Sus Mariosip, pera lang naman yung atraso mo dun eh. Bakit kailangang ipaaswang ang tatay at kapatid mo? Hindi ko alam. Hindi ko rin alam kung anong gagawin. Hindi na nila itinuloy ang paghahanap kay Ella. Umalis na lamang sila sa abandonadong bahay na yun para bumalik kina Lelet. Habang nasa daan, pinagtitinginan sila ng mga nasa labasa para bang nagtataka mang ito sa mga nangyayari. Hindi na lamang nila ito pinansin. Magdamag na lang na umiyak si Lelet dahil halos hindi niya kayanin. Walang alam si Mindang dahil nasa sugalan naman ito. Kinabukasan, pagbangon ni Lelet, may narinig siyang kaluskos sa sala. Akala niya ay kung ano iyon. Kaya nagmadali siyang pumunta doon. Laking gulat niya nang makita si Ella na nakaupo. Nakatulala ito na para bang wala sa wisyo. Kahit na ganun, niyakap na rin niya si Lelet. Bunso! Lilet! Buti binalik ka ng aswang. Akala ko hindi na kita makikita. Nagalala ako ng sobra sa'yo. Bunso, kumusta ka ha? May ginawa ba sa'yo ang aswang? Wala po. Teka, bakit nagkaganito ang katawan mo? Ang dami mong pasa at kalmot. May sugat ka pa sa braso. Parang kagato ah. Ella, magsabi ka sa ate. Wala po. Imposibleng wala. May ginawa sa'yo ang aswang at kailangan kong malaman yon. Wala nga po. Ella, bumalik ka rito. Ella, kinakausap pa kita. Oh, si Ella yun ah. Kagigising ko lang. Binalik siya ng aswang. Pero mukhang may ginawa sa kanya. Marami siyang kalmot at pasa sa katawan. Tapos hindi siya makausap ng maayos. Mukhang na-trauma ang kapatid ko, Cholo. Grabe naman yung aswang na yun. Ginagago niya kayong lahat. Sana ibalik din yung tatay mo. Sinisingil na ako sa mga kasalanan ko, Cholo. Baka dapat sumuko na tayo sa mga pulis. Mukhang ganun ang ipinaparating ni Lira. Kaya ginagawa niya sa akin to, sa pamilya ko. Ang dami nang nadadamay. Sigurado ka bang si Lirang gumagawa nun sa'yo? May iba pang itinuturo yung Brunong yun, di ba? Yung si Aling Isyang. Nakakapagduda rin ng matandang yun. Kung si Aling Isyang, bakit pamilya kong pinupuntirya? Hindi na nakasagot si Cholo sa sinabing iyon ni Lelet. Napahawak na lamang sa sentido ang dalaga dahil sumasakit na ang ulo sa sobrang stress. Kinagabihan, habang natutulog si Ella at Mindang, nang magkatabi, si Lelet naman lumabas ng kwarto dahil hindi siya makatulog. Naupo muna siya sa sala habang nanunood ng TV nang may marinig siyang malakas na kalabog sa likuran niya. Cholo? Ikaw ba yan? Cholo! Diyos ko, kinakabahan na naman ako. Oh, ano yun? Cholo! Cholo, ano ba? Magsalita ka naman oh. Huwag mo naman akong pagtripan. Diyos ko, huwag naman sana. Oh, oh, Diyos ko, hindi. Yung aswang! Ikaw na ang susunod ko! Hindi! Lilit! Anong nangyari? Cholo, yung aswang nakapasok sa bahay! Ano? Ayun siya! Lilit! Cholo, Lilit! natin! Kukuha lang ako ng... Kutsilyo! Kutsilyo! Tama!
Katapusan mo na! Katapusan mo na! Yun! Oo! Yun! Ang ko! Hindi na! ako makaingat! Eto na! Sasaksakin na kita! Lilit! Asin! Kumuha ka ng asin! Oo! Oo! Heto na! Cholo! Isapoy mo! Isapoy mo sa aswang! Sige! Tumalab! Tumalab siya, Lilit! Gumagana ang asin sa kanya! Yung bawang! Subukan din natin yung bawang! Bilis! Tama! Ako na kukuha! Cholo! Umalis na siya! Umalis na ang aswang! Diyos ko! Lilit! Akala ko mamamatay na ako! Cholo! Tahan na. Nandito naman ako. Hindi kita pababayaan, ha? Ang mahalaga, ligtas ka na. Wala nang aswang. Pumasok na ang dalawa sa kwarto. Pinilit na lamang nilang pakalmahin ang isip. Baka sa kabila ng tensyon na nararanasan. Kaya natulog na lamang sila ng mapayapa. Kinabukasan, maagang bumangon si Lilit para maganda ng almusal. Malapit lang sa kusina ang kwarto ni Mindang at ng kanyang ama. Nakita niyang medyo nakauwang ito at narinig niyang may nagsasalita ng mahina sa loob. Dahan-dahan siyang lumapit at bahagyang sumilip. Nakita niya ang kanyang ina na nakaupo sa kama. Hinahaplos ang ulo ng natutulog niyang kapatid. Anak ko, patawarin niyo si Mama, ha? Kailangan ko lang kayong protektahan. Kahit alam kong galit kayo sa akin. Kahit hindi ako naging mabuting ina. Kahit puro sugal na lang ang inaatupag niya, marunong din pala siyang mag-alala sa amin. Lilit! Kabayo ka naman! Ano pa? Nagugulat ka eh. Ano bang ginagawa mo dyan? Daig mo pang nakikinig sa tsismisa ng kapitbahay. Kamaingay. Doon tayo. Sige. Ano ba kasing meron dun? Wala. Kinakausap lang ni Mama si Ella. Nakakapagsalita na si Ella? Hindi. Natutulog siya. Pero mukhang emosyonal si Mama ngayon. Baka naman kasi dinamdam din niya ang mga nangyayari sa pamilya ninyo. Hindi lang halata. Napabuntong hininga na lamang si Lilit. Hindi na nagsalita si Cholo. Kinagabihan, habang natutulog ay nagising si Lilit sa kakaibang ingay mula sa labas na parabang nanggagaling sa kwarto ng nanay niya. Lumabas siya para na rin kumuha ng tubig dahil nauuhaw, at pagdaan niya sa kwarto ng kanyang ina, nagulat siya sa kanyang nakita. Nakaupo ito sa gitna ng mga itim na kandila na may nakaguhit na bilog. May itim na libro sa harap ng kanyang ina at meron itong hawak na medalyon. Liwanag ng buwan. Proteksyonan mo kami. Mga anino ng kasamaan ay lumayo. Iligtas at ipagtanggol ang pamilya ko. Espiritus luces. Adisto semper. Teka, ano meron? Hindi ko maintindihan ang sinasabi ni Mama. Liwanag ng buwan. Protektahan mo kami. Mga anino ng kasamaan ay lumayo. Iligtas at ipagtanggol ang pamilya ko. Espiritus luces. Adisto semper. Diyos ko. Liwanag ng buwan. Protektahan mo kami. Mga anino ng kasamaan ay lumayo.
iligtas at ipagtanggol ang pamilya ko. Espiritus Lucis, Atistos, Simpir. Diyos ko, palakas ang hangin. Lilet, anong ginagawa mo rito? O anong ginagawa mo, Ma? Huwag kang makialam dito. Ayoko nang maulit ang nangyari kay Ella at sa ama mo. Pinoprotektahan ko lang kayo. Pero Ma, anong sinabi ko? Pinoprotektahan ko lang kayo. Ma, sa likod mo, may itim na anino. Ang aninong yun, ang espiritong gumagabay sa akin. Huwag ka nang makialam dito. Niyayakap ka ng itim na anino. Ma! Lilet! Lilet, bumalik ka rito! Lilet! Diyos ko! Lilet, ano nangyayari? Si Mama, nagsasagawa siya ng itim na ritual. At may nakita akong itim na anino na yumayakap sa katawan niya. Ano? Ritual? Bakit niya ginagawa yun? Ang sabi niya, para protektahin kami. Paano natuto ng gano'n ang nanay mo? Hindi ko alam, Cholo. Hindi magandang balita ito. Kailangan natin siyang bantayan. Hindi na sumagot si Lilith. Panay ang kabog ng kanyang dibdib. At si Cholo naman, nakikiramdam sa kanya at tinahaplos-haplos ang kanyang likod. Sinamahan na siyang matulog ng lalaki sa kanyang kwarto. Kinabukasan, nagising si Lilith na balisa pero hindi niya alam kung bakit niya naramdaman yun. Pabigla siyang bumangon at nagising naman si Cholo. Pahango siyang tumakbo sa kwarto ng kanyang ina at sinundan naman siya ni Cholo. Pagdating doon, isang nakakikilabot na pangyayari ang kanyang aabutan. Dugo? Bakit may dugo? Ma? Mama? Nasaan ka? Mama? Cholo, wala rito si Mama. At butas ang panaran ng bintana. Lilet, may nakasulat sa papel gamit ang dugo. Anong nakasulat? Bayad na raw ang utang? Anong ibig sabihin nito? Anong utang? Habang nagugulan sina Cholo at Lilith sa ibig sabihin ng nakasulat na yun sa papel. Isang kapitbahay ang napadaan sa tapat at napasilip sa kanila. Nakita nito ang mga nagkalat na dugo sa sahig at narinig din ito ang tungkol sa pagkawala ni Mindang. Agad itong nagtakbo at ipinamalita ang nangyari sa buong kapitbahay. Ilang sandali lang, nagkumpulan ang mga tao para pag-usapan ang insidente. Lumabas sina Cholo at Lilith. Pagkakita ng mga tao'y nagtinginan ito ng masama sa kanila. Lumapit naman si Bernardo kay Lilith at dinuro-duro siya. Ikaw! Bakit mo ako dinuduro? Ano bang problema mo? Ikaw ang pumatay sa nanay mo, no? Ilang beses ko kayong naririnig na nag-aaway. Ay, naku, grabe naman pala talaga yan eh. Walang Nasaan ang ebidensya, ha? Saka, hindi ko kayang patingin ng nanay ko. Sinungaling! Sino bang ibang gagawa nun? Ikaw lang naman ang nakakaaway ng nanay mo. Ano bang pinagsasasabi nyo? Wala akong alam. Sinungaling! Dapat yan, paimbestigahan sa mga pulis. Saka baka mamaya, siya pala yung aswang na nag-iikot-ikot dito sa gabi. Kasi alam nyo ba, nang wala pa yung babaeng yan, wala pang nangyayaring masama rito. Nagsimula lang ang lahat nang dumating sila. Ay, tama. Totoo ka naman. Ano bang pinagsasasabi mo? Wala ka na bang magawa sa buhay mo at gumagawa ka ng kwento? Aba, mayabang ka. Pagtatakpan mo pa yung syota mo. Magsama kayong dalawa. Baka mamaya, parehas kayong aswang. Ano sabi mo? Walang iya ka.
Cholo, tama na yan. Napakayabang yan eh! Kung ano-anong sinasabi! Hatya! Cholo, ano ba? Tama na. Hindi kita pwedeng hayaan na ganyanin lang nila. Ipagtatanggol kita. Walang nagawa si Lilith. Natigil din naman ang suntukan nang may dumaan na tanod. Umuwing sugatan ang mukha ni Cholo pero tuwang-tuwa pa ang binata dahil naipagtanggol niya si Lilith. Kinagabihan, nairita si Lilith sa ingay ng mga lalaking nagiinuman sa labas lang ng bahay nila. Lumabas siya para sana sawayin ang mga ito pero nakita niyang dumating ang isang bagong muka sa lugar nila. Hindi muna siya tumuloy at nag-obserba muna sa may pinto. Tinawag ito ni Bruno. Nasa kabilang mesa naman at nagiinom na mag-isa. Lumapit naman ang binata sa kanya. Inalok ito ni Bruno ng alak. Hindi naman ito tumanggi at sinamahan siya sa pag-inom. Delivery boy ka rito, no? Opo. Dito ko muna maupo. Madaming pulutan, no? Sige po. Teka lang. Bakit parang kanina ka pa tingin ng tingin sa bahay ni Lilith, ha? Wala naman po. Napapatingin lang. Gusto mo ligawan si Lilith? May syota na yan. Hindi ko po siya kilala. Naku, huwag mo na ba yung interesan yan? Hindi ko lang kung anong kamalasan meron po bigyan yon. Gustong-gusto sila ng aswang. Nawala ang kanyang tatay, yung kapatid, tapos kanina lang, yung nanay niya. Nakita na lang may dugo sa sahig. Grabe naman po. Ang lala pala nang nangyari sa kanya. Kaya nga siguro, dahil kinakarma si Lilith, nananahimik lang ako rito pero may naaamoy ako na nagtatago yan at yung lalaking kasama niya sa mga pulis. Nagtatago? Oo, nagtatago. O bakit? May ginawa po ba silang krimen? Ano pa nga ba ganun. Bakit sila nagtatago, di ba? Mukhang naku-curious po ako sa buhay niya. Diba? Parang teleserye. Action movie ka mo. Marunong ka, mag-joke ka. Siyempre, ako pa. Grabe ka ha. Hindi na lang itinuloy ni Lilith ang pakikinig sa kanilang usapan. Isinarado niya ang pinto at pumasok sa loob ng kwarto. Hindi rin maganda ang pakiramdam niya doon sa delivery boy. Bukod sa kakaiba ito, kung makatitig, nakangiti lang ito na parabang natutuwa pa sa sinasabi ni Bruno. Kinabukasan, pinuntahan ni Lilith si Bruno at nakita niya ito sa likod bahay. Nilapitan niya ito para kausapin at itanong ang tungkol sa lalaking yun. Si Popoy, yung lalaki na yun, gwapo siya, no? Mabait pa. Ang sarap niyang kausap. Teka lang. Yan yung mga nawawalang pusa ng mga kapitbahay, di ba? Mahilig kasi ako mag-alaga ng pusa, kaya wala akong kasama sa buhay. Yung mga pusa na yan, hindi naman naaalagaan ng maayos ng mga kapitbahay natin. Sinisipa-sipa lang nila. Hindi naman pinapakain ng tama ang ibang nga nakagat Mabait ka naman pala. Hindi naman pala aswang ang kumukuha sa mga pusang yan kung hindi ikaw. Huwag ka maingay ha. Hindi nila pwedeng malaman. Hindi nila pwedeng makita rito kasi wala naman nagkaka-interest na lumapit sa bahay ko. Matanong ko lang pala. Anong gusto mong itanong? Tungkol saan? Sa magiging aswang ko? Hindi, wala naman akong sinasabing ganyan. Alam ko, sinususpecha ninyo ako. Lasing na bakla, di ba? Perfect na suspect. Pero alam mo ba kung bakit ako umiinom? Alam mo ba? Sagot. Ha? Wala kasing gustong makipag-usap sa akin.
Kasi ako lang ang bakla. Kasi iba ako, di ba, maskulado, ang laki ng katawan, makapal ang labi, at saka yung ulong ko, kulot ang buhok ko. Hmm. Kaya nga mga pusa na lang ang kaibigan ko. At nung nagsimula yung aswang attack, naisip ko baka kainin yung mga pusa. Kaya dito ko sila dinadala. At yung sako na nakita nila, pagkain yun para sa mga ito. Pero wala Mas madali pa akong sisihin. Alam mo, Hmm. naiintindihan na kita. Ay, Ganyan tatsaman din ang ako. nararamdaman ko nung isang araw. Nung pinagbintangan nila ako na pinatay ko raw ang nanay ko. Ang hirap pala sa pakiramdam Mm-mm. na pinagdidiinan ng mga tao ang kasalanang hindi mo namang ginawa. Mabutit nakakayanan mo yung pagbibintang nila sa'yo. Alam mo, mas masakit. Yung masakit na nga pinagdidiinan pa. Wala ganun talaga. Kaya natutuwa ako kay Popoy. Mabait siya sa'yo? Oo, sobrang bait. Siya yung kauna-unahang tao na inalok ako. Na sumalo sa akin. Hindi niya ako tinanggihan. Sobrang sarap-sarap niyang kausap. At naramdaman ko para akong babae. Alam mo, inaalalayan ako na maupo. Inaabotan ako ng kutsara pagkakain. Para akong important sa kanya. Inggit, I see loss. Mabuti naman at may kaibigan ka na. Hindi ka na palaging nag-iisa. Kaya nga Sana dumanong din siya mamayang gabi. Alam mo, miss ko na siya. Alam mo, Kahit ngayon lang walang kita nangyayari. nakitang tumawa ng ganyan. Kasi mabait naman talaga akong tao. Pero si Pupoy kakaiba siya. Pakiramdam ko, ang bilis namin magkapalagayan ng loob sa isa't isa. Sa bagay nga naman. Kahit nakikita ni Lilith na masaya naman si Bruno, sa ikinikwento niya, hindi pa rin siya mapalagay. Nang tanghaling tapat na, pumunta sa tindahan si Lilith nang makita niya si Popoy na dumarating sa bahay ni Bruno. Kinatok nito ang pinto at lumabas si Bruno na tuwang-tuwa. Halatang nag-ayos ito sa sarili. Nakasuot ito ng pink na bestida. Kahit di na bagay sa kanyang edad dahil 50 na si Bruno. May nakalagay din na hairband sa buhok at may make-up ang muka. Hinawakan pa nito ang balikat ng binata na para bang may relasyon sila. Popoy, namiss kita. Mabuti't bumalik ka. Baka kasi kailangan mo ng kausap. Tsaka gusto ko rin sana magpasalamat sa pag-alok mo sa akin kagabi ng alak. Kailangan ko rin kasi ng kausap Ay, kailangan talaga. Pero ako, kailangan ko talaga ng kausap ngayon. Ang bango mo Parang nararamdaman ko si Dorothy ko kaya nag-ayos ako. Iba na yan. Hinahanap na ako ng sistema mo Nararamdaman mo na kapag darating ako. Oo nga paano? Mauna na ako? Ang agad-agad? May trabaho pa kasi ako Oo nga pala. Baka nakakaabala na. Sige kita na lang tayo sa susunod. Wait lang. Ano yun? Pwede ba kitang ayain mamaya mag-dinner sa bahay ko? Masarap ako magluto. Sige. Pupunta ako. I promise yun hintayin kita. Oo naman, darating ako. Sige. Pagkasabi noon, kinindatan pa ni Popoy si Bruno na namula naman ang pisngi sa kilig. Paghakbang nito palayo sa bahay ni Bruno, natanaw nito si Lilith. Biglang tumigil ang binata at nagkatinginan sa kanilang mga mata. Makahulugan at may kakaiba sa paraan ng pagtitinginan nito. Kaya tumalikod na lamang si Lilith. Pumunta sa paupahan niya, kinagabihan. Habang nanunood ng TV, napansin niya si Cholo.
Nasilip ng silip sa bintana. Na-distract siya sa panunood, kaya naman hinampas niya si Cholo ng remote sa braso. Aray! Ano bang sinisilip mo dyan? Para kang giraffe ah. Umahaba yung liig mo. Yung delivery boy na laging kausap ni Bruno. Oh, Nandun siya oh. Nakatingin sa bahay niyo. ha? Teka, mukhang hindi naman nagdi-deliver ah. Wala naman siyang dala na kahit na ano. Yun nga rin ang pinagtataka ko eh. Teka, pupuntahan ko nga sa labas. Sandali, sama ako. Boy, ano nga atin? Nagdi-deliver lang. Nagdi-deliver. Wala ka naman dala. Doon kasi sa kapitbahay ninyo i-deliver ko doon. Napasilip lang sa palabas ng TV. Dahilan ka pa ah. Sige na, kung wala ka namang importanteng sadya, makakaalis ka na. Hindi na nagsalita si Popoy. Pahangos itong umalis ng bahay. At habang naglalakad palayo sa bahay ni Lilith, panay pa rin ang liko nito na parabang ayaw niyang umalis. Bumalik sina Lilith at Cholo sa loob ng bahay. Hindi mapakali si Lilith. Maya-maya pa'y kinuha niya ang cellphone at nagbukas ng Facebook. Hinanap niya ang pangalan nito at nagulat siya nang makita ang buong pangalan ng binata. Popoy Reyes. Ang apelyado nito tumatak sa kanya. Dahil sa isang pangyayari, mas lalong nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang babaeng nasa cover ng photo nito. Dali-dali siyang lumapit kay Cholo para ipakita ito. Cholo! Cholo, tingnan mo to. Ano yun? Nakakagulat ka naman. Tingnan mo tong cover photo ni Popoy. Yung delivery boy. Ano? Si Luz Biminda Reyes? Oo. Kaya pala pamilyar siya. Anak pala siya ni Luz Biminda. Yan yung inis ka mo nun, di ba? Oo. Doon sa ginawa kong peking kumpanya. Sila yung una kong na-scam. Yan ba yung 150,000 na natangay mo sa kanila? Tapos nangako ka na magkakaroon sila ng lifetime insurance? Yun na nga. Yun yung sinasabi mo na ang bilis pumayag kasi gusto nilang maging handa sa future. Kahit na tindera lang sa palengke si Aling Luz Biminda. Wala na akong balita kung anong nangyari sa kanila. Pagkatapos kong tanggalin lahat ng koneksyon. Pero natatandaan ko, yung kalahati sa pera na yun, mula sa inipon ni Aling Luz Biminda, sa kanyang alkansya. Tapos yung iba naman, ipinangutang niya pa. Grabe naman. Tiyak, nagsumbong na yun sa mga pulis. Yun din ang inaalala ko. Bakit ka nag-aalala? Hindi naman alam ni Popoy na ikaw yun. Saka malinis ang trabaho natin. Sinigurado ko na hinding-hindi tayo matitrace kahit anong mangyari. Kahit na, hindi pa rin maganda ang nararamdaman ko. Mukhang pumunta siya rito dahil sa akin. Parehong natulala ang dalawa dahil mukhang nagkakapareho ang kanilang iniisip. Kinabukasan, habang naghahanda ng almusal, nagulat na lamang si Lilith sa mga paulit-ulit na katok sa pinto. Hindi na muna niya ito pinuntahan. Nakiramdam muna siya dahil baka mamaya'y nag-aabang naman ang panganib. Pero nang marinig niya itong tumatawag na boses, isang babae, agad siyang lumapit at pinagbuksan ito. Bumungad sa kanya si Aling Insyang. May dalang mangkok. Agad siyang napaatras pagkakita rito. Iha, bakit parang takot na takot ka? Ano pong ginagawa niyo rito? Nandito ako para dalhan ka nito. Para sa'yo to. Ano ho yan? Adobong baboy na may napakaraming bawang. Pang-proteksyon yan sa aswang. Kapag kinain mo yan, mag-aamoy bawang ang iyong hininga at iiwasan ka ng aswang. Bakit niyo po ibinibigay sa akin to? Ikaw ang target ng aswang, Iha. Po? Kilala ko kung sino ang aswang at kailangan mong mag-ingat. Ano? Aling Insyang? Sino po? Aling Insyang, sandali lang!
Lilith! Bruno, saan kayo pupunta ni Popoy? Sa tindahan. Bibili ng alak at pulutan. Magiinuman kami sa bahay. Tara, sama ka. Hindi. Maaga kasi ako magpapahinga. Mabuti naman para masolo ko siya. Tara na, Pupoy. O, akbay. Ang sweet niya, ano Bago umalis ang dalaway, tumingin naman ng makahulugan si Popoy kay Lilith. Hindi maganda ang naramdaman niya. Napahakbang siya para pigilan si Bruno, pero naisip din niya na baka naman nagmumukha lang siyang paranoid o nambibindang lang, kaya hindi niya na itinuloy. Kinabukasan, nagkagulo na ang mga kapitbahay sa bahay ni Bruno. Agad namang pumunta si Lilith para makiusyoso at nagulat siya sa kanyang nakita. May mga dugo sa sahig at may mga butas din ang dingding. Kuya Bernardo, ano pong nangyari? Nawawala si Bruno. Tapos, ito ang aming naabutan. Hinala namin. Pinatay siya ng aswang. Tapos, dinala sa kung saan yung katawan niya. Ano? Sigurado ho ba kayo? Oo. Sino pa bang gagawa nun sa kanya, di ba? Yung nanay mo, saka yung tatay mo, ganun din ang nangyari, di ba? Hindi na talaga magandang nangyayari. Dapat nakinig tayo sa kanya. Akala natin, suspect siya. Pero biktima pala. Sa pagkakataon na yun, nakita ni Lilith ang guilt sa mata ng mga taong nandoon. Bigla namang nag-flashback sa kanya ang pangyayari nung gabi na yun, na magkasamang lumabas na Popoy at Bruno. Naalala niya ang mga kakaibang ngiti ni Popoy, ang pagpunta niya sa bahay ni Bruno, at ang pakikipag-inuman nito sa kanya. Na-realize niya na posibleng ginamit lamang nito si Bruno para kumuha ng impormasyon, at nang hindi na kailangan, saka siya itinumba. Agad na tumulo ang luwas sa mga mata ni Lilith. Tumakbo siya papunta sa bahay. Naabutan niya si Cholo na nakaupo sa sofa. Lumapit siya dito at humagulhol ng iyak. Cholo! Oh. Cholo! Lilith, ano yun? Wala na si Bruno. Ano? Anong nangyari sa kanya? Natagpuan na lang na nagkalat ang dugo sa sahig ng kanyang bahay. Tapos nawawala ang kanyang katawan. Cholo, pinatay siya ng aswang. Ano? Kasalanan ko to eh. Nakita ko silang magkasama kagabi. Alam ko may hinala ako kay Popoy, pero hindi ko sinabi kay Bruno. Hindi ko siya binilaan. Kasi naisip ko na baka mali ako, na baka naman paranoid lang ako. Kaya ngayon, patay na siya dahil sa akin. Lilith, hindi mo kasalanan. Okay? Pero nangyari yun dahil sa akin. Paano hindi ko kasalanan, Cholo? Hindi niya kailangan mandamay ng iba kung gumaganti siya sa'yo, okay? Kaya hindi mo kasalanan. Halika, iyayakapin nga kita. Agad na yumakap si Lilith kay Cholo. Hindi niya mapigilan ang emosyon niya. Bandang hating gabi, nagising si Lilith sa ingay sa labas. Naabala ang kanyang pagtulog, kaya hindi na siya makatulog pa. Bumangon siya sa pagkakahiga, saka dahan-dahang lumabas ng kwarto. Natanaw niya sa bintana na parang may taong nakatayo. Dahan-dahan siyang lumapit at nakita niya si Popoy. Hawak nito ang pink na t-shirt ni Bruno na duguan at iwinawagayway. Napahawak siya sa kamay. Ilang sandali pa biglang nagbago ang anyo nito. Ang mga matay naging pula. Ang mga ngipin ay lumabas. Ngumiti ito sa kanya nang nakatatakot. Ikaw ang aswang na umatake sa akin at sa pamilya ko. Ako nga. Sisingilin kita
sa lahat ng kasalanan mo, malapit ng wakas mo. Dumiretso ang aswang sa kinaroroonan ni Lilith. Gamit ang mahaba nitong kukoy, pinilit nitong sinira ang bintana. Nagbagsakan sa sahig ang mga bubog. Sa unay natulala si Lilith, tila nawawala sa wisyo. Hindi niya alam ang gagawin. Pero nang ma-realize niyang unti-unti nang pinapasok ng aswang ang kanyang katawan, saka siya kumilos, nangatal ang buo niyang katawan na pumunta sa kinaroroonan ni Cholo at Ella. Inuga niya ang mga ito habang natutulog. Cholo! Ella, gumising kayo! Parang awa nyo na! Ano nangyayari, Lilith? Yung aswang! Yung aswang! Nandyan na siya! Halika na! Umalis na tayo! Tumakbo na tayo! Halina kayo! Diyos ko! Andyan na siya! Ella! Ella! Ate! Ella, kumapit ka sa akin! Ate! Kumapit ka sa akin! Ate! Halika na! Anong gagawin natin? Tumawag tayo ng kapitbahay para humingi ng tulong. Bilisan nyo! Sige! Tao po! Tao po! Tao po! Tulungan niyo kami! Tao May po! aswang! Diyos ko, pinagsaran pa tayo ng bintana. Ate, mukhang natatakot din sila. Halos lahat ng kapitbahay nagsasara ng bintana. Ano ba naman yan? Diyos ko. Teka! Naalala ko! May maliit na kutsilyo at asin na nilagay ko sa bulsa. Ay, Yun ang gagamitin natin panlaban. sige. Ate, yan ang aswang! Cholo! Silingan mo! Ako na bahala! Cholo! Magaling siyang umilag! Huwag ka magalala! Eto na! Hindi mo ko kaya! Mauna ka pa sa akin mamatay! Cholo, yung asin! Isapoy mo yung asin! Eto na! Hindi mo talaga ako kaya! Susugurin ko siya! Yung bata, nakikita ko sa sulok. Nagtatago yung bata. Masarap ang dugo niya. Huwag ang kapatid ko! Parang awa mo na! Parang awa mo na! Ayaw mo. Sige, kayong dalawa na lang. Ngayon, ang araw ng katapusan. Wag! Oh, Diyos ko! Tulungan niyo po kami! Tatapusin ko na kayo! Aling Isyang! Umalis na kayo dyan! Ako na ang bahala sa suwang na to! Kayang-kaya to ng buntot pagi ko! Salamat! Ella, halika! Doon tayo! Pakialamera. Walang hiya kang aswang ka! Hiya! Liwanag ng buwan! Manginig ang buto! Yelo ang anino! Manghina ang lakas! Matandang dugo! Mamatay sa apoy! Sa dilim, ikaw ay mabuksa! Hiya! Mahina na siya! Saksakin niyo na! Oh! Tama na, Iha. Tama na. Ayan, bumabalik na siya sa katawang tao niya. Hindi na yan makakapanlaban. Bakit ako natalo? Ako lang dapat ang sinaktan mo. Walang kasalanan ng pamilya ko. Bakit nadamay sila? Bakit nadami sila? Dahil kasalanan mo. Alam kong sila ang kahinaan mo. Pero wala silang alam. Alam mo ba kung anong ginawa mo? Nawala ang nanay ko. Nag-suicide siya dahil sa'yo. Nakita ko ang mukha mo sa security camera. Hinahanap kita. 2 taon. Naging delivery boy ako para mag-ikot-ikot sa buong syudad. Pero hindi kita magilap. Kaya pumunta ako sa mangkukulam. Nakipag-deal ako sa kanya. Nabigyan ako ng kapangyarihan. Kahit maging halimo ako,
basta mahanap lang kita at mga pagigante. Sinabi niya sa akin, may kakilala ako na galit din sa kanya. Kaya sasabihin ko sa'yo kung nasaan. Doon ko nalaman kung nasaan ka. Kaya ka pumunta sa lugar na to para magiganti sa akin. Oo, kaya ako nag-apply ng delivery boy. Para makapalapit. Para maghintay. Para gumante. Ginago mong pamilya namin. Mas masahol ka pa sa aswang. Kaya ako naging aswang para ipakita sa'yo kung ano ang pakiramdam na maging biktima ng halimaw na ginawa mo rin sa iba. Pero bakit dinamay mo si Bruno? Yung bakla, gusto niya lang ng kasama, ng kaibigan, ng magmamahal. Pero ginamit ko siya. Kinausap ko siya ng pagbigyan ko para makuha ko yung information mula sa'yo. At nang malaman ko kung paano kita aatakihin, pinatay ko siya para mas masakit sa'yo. Para makita mo ang lahat ng tao sa paligid mo nawawala. Dahil sa'yo, ang gusto ko lang, ibalik ang pamilya ko. Pero ginawa mo akong halimaw. Dahil sa'yo kaya ako nagkaganito. Para lang makagante. At ngayon, wala na. Wala nang natira. Kasama si Bruno. Isang inosenteng tao na naging collateral damage sa galit ko. Hindi ko alam. Hindi ko alam na may isa pa palang tao na sobrang nasira ang buhay dahil sa akin. Akala ko, pera lang yung kinuha ko. Pero buhay pala. Wala akong alam sa lahat ng yun. Wala akong alam. Ayos lang. Kinarma ka naman. At sana, itigil mo na yung nagawa mo. Patawarin mo ko. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Kasalanan ko ang mga nangyari sa'yo. Kung bakit ka nagkaganyan. Patawarin mo ko. Popoy! Popoy! Hindi. Popoy! 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 Naglupasay si Lilith sa patay na katawan ng binata. Marami pa siyang gustong sabihin at gusto niyang managot sa mga kasalanan niya. Pero huli na ang lahat, niyakap siya ni Cholo. Habang umiiyak at unti-unti na rin nagsisilabasan ang kanilang mga kapitbahay. Ilang sandali lang, narinig nila ang tunog ng isang sasakyan na papalapit sa kanila. Mga pulis pala ang mga ito. Isang kapitbahay ang nag-report sa mga pulis nang nangyari sa kanila. Dinala sila ng mga ito sa presinto para magpaliwanag. Pagdating doon, nagulat si Lilith sa nakita sa isang silid. Si Aling Mindang, saka ang tatay ni Lilith, nandoon at buhay na buhay. Agad siyang tumakbo sa kinaroroonan ng mga ito. Ma! Pa! Buhay kayo! Oo, anak. Buhay na buhay kami ng papa mo. Ay, kumusta kayo? Hindi ba kayo binalikan noong aswang? Hindi po. Maayos lang kami. Si Ella kinuha rin siya. Pero binalik din po ng aswang. Oo, nakasama din namin si Ella. Pero pagising ko kinabukasan, wala na siya. Akala ko nga'y pinatay na siya ng aswang. Pero ang sabi niya, ibinalik niya daw si Ella. May kapatid din siyang bata, kaya hindi niya kayang saktan si Ella. Kayo ma, kumusta po kayo? Sinaktan po ba kayo ng aswang? Ikinulong niya kami, anak. Pero hindi niya kami sinaktan. Ginagamit niya lang daw kami para takutin ka. Pero kapag nagsisi ka na sa mga kasalanan mo, ibabalik niya kami sa'yo. Ma, wala na si Popoy. Tinangka niya akong patayin, kaya nilabanan namin siya. At napatay siya ng isa nating kapitbahay.
na napaghinala ang aswang. Ayun din ang sabi niya sa akin, anak. Hindi na raw niya kayang magpasensya. Dahil sa tuwing nakikita ka niya, naaalala niya ang lahat ng nangyari sa kanya. Kaya tatapusin ka na daw niya. Pero mabuti na lang, may mga taong tumulong sa iyo. Akala ko hindi na tayo magkikita. Akala ko nga rin po, hindi ko na kayo makikita. Gumawa naman ako ng paraan para mahanap kayo. Pero wala talaga. Akala ko, hanggang dito na lang ang lahat, ma. May mga pulis kasi anak na napadaan dun sa pinagtaguan sa amin. Dinala kami rito para mai-report namin ang nangyari. Pero ang sabi sa amin, hindi nila mahanap yung taong gumawa nito sa amin. Panakot lang pala ang ginawa ni Popoy sa akin. Sa kabila ng ginawa ko sa kanya, sinikap pa rin niyang pairalin ang kabaitan niya. Kasi hindi niya kayo sinaktan. Cholo, Lilit, ano yun? Cholo, narinig ko yung usapan ng mga pulis tungkol kay Bruno. anong tungkol kay Bruno? Natagpuan siyang patay sa isang abandonadong building. Uwak-wak ang katawan at halos naaagdas na. Ano? Totoo. Pinatay nga siya ng aswang. Diyos ko, si Bruno. Kasalanan ko. Kasalanan ko to, Cholo. Kasalanan ko. Lilit, hindi mo kasalanan. Kasalanan ko. Namatay siya ng dahil sa akin. Kung hindi ko iniskam ang pamilya ni Popoy, hindi sana siya magagalit at maghihigante. Ngayon may nadamay pang inosenteng tao. Ako ang nagsimula ng lahat. Kaya wag mong sabihin na hindi ko kasalanan. Walang nagawa si Lilith kundi umiyak ng umiyak. Dahil sa nabalitaan niyang nangyari kay Bruno, si Cholo naman, wala ring nagawa kundi i-comfort na lamang siya. Idiniretso sa ospital sina Aling Mindang at ang asawa nito dahil meron silang mga sugat sa katawan na kailangang gamutin. Na-dehydrate din sila dahil ilang araw na walang maayos na kain at inom ng tubig. Pinatawag ng mga pulis sina Lilith at Cholo para magsalita tungkol sa nangyari. Unang itinanong sa kanila kung ano ang dahilan ng pagpunta ni Popoy sa lugar na yun. Lilit, magsasalita ba tayo? Mahuhuli tayo nito. Sumuko na tayo sa mga pulis, Cholo. Ano? Paano pamilya mo? Pero kailangan nating pagbayaran ang mga kasalanan natin. Sasabihin na natin lahat? Oo, lahat. Ano, magsasalita pa ba kayo? Opo, magsasalita po kami. Uumpisahan ko na po. Pumunta po si Popoy sa lugar na yon dahil sa akin. Hinahanap niya ako para maghiganti. Anong ginawa mong kasalanan sa kanya? Isa po akong estapadora. Kami po ng kaibigan ko. Gumagawa po kami ng mga peking pangalan ng kumpanya o Scammer pala kayo. organisasyon. Tapos, ipinopost po namin sa mga website. Gumagawa din kami ng mga peking dokumento para magmukhang totoo yung organisasyon. Tapos inuuto namin ang mga mahihina at ang mga taong madaling maloko. Binibigyan namin ng kondisyon ng mga tao na hindi sila makakasali kung di sila magbabayad ng malaking halaga ng pera para sa mga benefit na ino-offer namin. Dahil nga, masyado ring nakakaengganyo yung mga sinasabi namin. Pumapayag sila sa kondisyon at nangungutang sila ng pera. O kaya naman, inilalabas nila ang lahat ng ipon nila. Kapag natangay na namin yun, nawawala na kami at sinisiguro namin na hindi nila kami matitrace. Isang pamilya ni Popoy sa nabiktima namin. Ang nanay niya ay isang tindera ng gulay sa palengke. 3 lang sila magkakasama dahil patay na ang tatay ni Popoy. Yung perang ibinigay nila sa amin, sobrang kailangan din nila. Simula nang takasan namin sila, nagpakamatay pala yung nanay ni Popoy dahil sa kahihiyan sa mga inutangan. Nakipagsabuatan siya sa isang mangkukulam para gawin siyang aswang.
At doon na nagsimula ang paghiganti niya. Tinangay niya ang buong pamilya ni Lilith bilang pagbabanta. Siya rin po ang dahilan kung bakit namatay si Bruno. Yung natagpo ang patay sa abandonadong building. Opo, Anong kaugnayan ni Bruno sa kanya? ginamit niya si Bruno para kumuha ng impormasyon sa akin. At nang hindi niya na kailangan, pinatay niya na. Okay. Ngayon alam ko na. Magkakaugnay pala. Wanted po kami sa lugar namin at nagtatago kami rito. Pero sumusuko na po kami. Isang buhay nang nawala. Si Bruno, siya yung nag-aalaga ng mga pusa. Tinidiscriminate ng mga tao na gusto lang naman ng kaibigan. Namatay ho siya dahil po sa akin. Ako rin po. Ako ang may pasimuno sa lahat ng ito. Kung hindi dahil sa akin, hindi mapupunta sa ganitong gawain si Lilith. Habang nasa presinto, hindi na pinigilan pa ni Lilith at Cholo ang maging emosyonal. Hinangaan din sila ng mga pulis dahil sa katapangan nila na aminin ang kanilang mga kasalanan. Malungkot silang lumabas ng presinto, pero masaya din dahil mananagot sila sa kanilang mga kasalanan nang bukal sa kanilang puso. Pagdating sa labas, nakita ni Lilith ang best friend niyang si Lyra na nasa may pinto. Natigilan siya pero agad din siyang lumapit sa dalaga para makausap ito. Lyra, Lilith, kumusta ka? anong ginagawa mo rito? Nalaman ko kasi na nandito ka. Nagpunta ako sa inuupahan mo pero sabi nila nasa police station ka raw. Nalaman ko rin ang lahat ng nangyari. Susuko na kami ni Cholo sa mga kasalanan namin. Patawarin mo din ako. Ikaw ang una kong nabiktima. Alam kong sobrang tagal ng perang yun na pinag-ipunan mo pero ninakaw ko lang. Hindi naman napunta sa wala, di ba? Ipinagamot mo nga sa tatay mo. Oo, Eh di sana nang hiram ka na lang sa akin. Hindi naman kita titiisin eh. Kasi ikaw yung kaibigan na nakasama ko simula pagkabata. Nadala lang ako ng galit pero ikaw pa rin naman yung kaibigan ko. patawad Lyra. Patawarin mo ko. Hindi lang ikaw ang may kasalanan. Ako rin. Nung galit ako sa'yo, may pumunta na pinsan kong mangkukulam. Si Popoy. Nascam din siyang katulad ko. Akala ko, tatakutin ka lang niya. Hindi ko alam na naging ganun. Hindi ko alam na grabe ang gagawin niya. Kasalanan ko rin eh. Kasalanan ko rin na namatay siya. At kasalanan ko rin na muntik ka nang mamatay. Kasalanan ko rin na may isa palang buhay na nawala dahil sa kanya. Dahil tinuro ko kung nasan ka. Dahil sa akin. Alam mo, noong sinabi mong may lahing aswang ka, mali ako. Hindi kayo ang aswang. Tayong lahat. Ang mga desperado, ang mga walang choice. Ginagawa tayong aswang ng mundo. Kumakain tayo ng isa't isa para mabuhay. Pero pwede pa tayong bumalik sa pagiging tao. Para kay Bruno. Para sa lahat ng nawala. Tama ka. At bumalik na rin tayo sa dati. Lilith, pinapatawad na kita. Salamat. Salamat, Lyra. Pagkatapos ng pag-uusap nilang yon, lumapit ang mga pulis kay Lilith. Hinawakan siya habang nakaposas. Pagpasok nila ni Cholo sa loob, tumingin siya sa labas kung saan nakatayo sina Mindan, Ella at Lyra. Napumunta para suportahan siya at nakita niya ang mga mata nila. Walang galit, walang hinanakit. Tinanggap lang nilang may pag-asa pa rin. At sa isip ni Lilith, nakita niya si Bruno, ang ngiti nito. Nung kinakausap ni Popoy, ang saya ng mga mata at ang pag-asa na may kaibigan na siya
at napaiyak siya dahil nawala na iyon. At ngumiti si Lilith ng malungkot pero may pag-asa at sinabi sa pulis na ready na siya at handa nang magbayad sa mga kasalanan.